Today, we're going to investigate an abandoned housing complex here in Antique. Meron talaga. Ang oras is 12:03 mga ka-hunted. Saan na padulo? Sa gitna. Sa gitna pa lang, naramdaman ko na parang iba na, nang nilabot na ako. Nung sige pa rin hanggang sa dulo. Nung sa gitna, may nagparamdam na dumaan. Nung sa dulo na, meron ng damit na puti na dumaan na walang paa, na walang ulo. Uy! Kita mo ba yan, Kas? Uy! Ano yun? Narinig mo? Uy! Ito ang isa sa mga abandonadong housing complexes ng Antique. At base sa mga lokal dito, ito ay ginawa around 1990s to early 2000s. Walang solid na dahilan bakit ito naabandona, pero ayon sa mga lokal dito, na-stop ang proyekto dahil sa kakulangan ng pondo at hindi natapos na utilities katulad ng tubig, kuryente at access road, kaya hindi ito na fully develop o na-occupy. Ginamit din ang mga bahay dito noong nagsimula ang pandemya ng COVID-19 para sa quarantine area way back March 2020. Ano klaseng takot ang kaya magpaalis sa buong baryo? May mga kwento daw dito na madaming nagpaparamdam, nagpapakita na white lady at mga batang umiiyak sa tuwing pagsapit ng alas 6 ng gabi. Kaya napaisip kami, totoo bang haunted o gawa-gawa lang? Ngayong gabi, babalikan namin ang lugar na kung saan walang gustong bumalik. Kamusta ka, Hunted? Andito ang Hunted PH. At ngayon, kasama natin yung Team Alpha Omega. Kasama natin si Sir Leb, si Sir Hiwaga at si Ma'am Diwata. So ngayon mga ka-Hunted, pupuntahan natin ang isang abandoned village dito sa Antique. Tara, subukan natin kung may magpaparamdam. Kakaumpisa pa lang namin mag-ikot ay may kakaiba nang nakita si ka-Hunted David. Tignan ang mga sumunod na pangyayari. Ay, yung ibon. So ngayon mga ka-Hunted, umpisa na natin mag-ikot dito sa abandoned village dito sa Antique. Kasama natin si Sir David. Wala dito si ka-Hunted Bons at si ka-Hunted Manuel. So babawi lang sila sa next vlog. So ngayon mga ka-Hunted, samahan nyo kami mag-ikot dito sa abandonadong village. Ha? May tao? Hindi pag ganun, pag ang balong may gas. Tapos lahat mo ba kaya? May? Dito? So habang nagsasalita daw kami, sabi ni ka-Hunted David, may nakita daw siya dito. Makitim, makasilip. Dito? Tapos pag down mo ng flashlight mo nawala. Parang ano lang, parang ano lang ng ano. Parang idlip lang ng mata. Bigla lang wala. Pag pumupunta ako dyan, mga naramdaman ko yung balahibo ko. Tatasan. Oo, tumatayo. Tapos parang may tumitingin sa... Parang may nakatuwa. Oo, Parang nakatingin. may nakabasid sa inyo. Oo, nakatumitingin na naglalakad. Kaya ako, sabi ko, baka may ano dyan sila. Kasi may naranasan ako noon nung maliit pa ako eh. Pero hindi ko naman nakita. Parang naramdaman ko lang talaga. Tuwing pumupunta ako doon, pag kumukuha ng mga alaga naming hayop, mga baka, minsan baka ako kumukuha din. Pag tumutunog na parang ano ba, parang sinusundan yung yapak mo. At dito, nagpatuloy na kaming mag-ikot. At tapos, maya-maya lang ay may nahagip ang aming kamera na parang anino na hindi namin namalayan.
So dito daw mga ka-hunted, sabi nila, yung mostly na nagpaparamdam is white lady, di ba? Sabi nila, white lady daw. Ginawa to dati na quarantine area ng mga na-COVID. So bali kami ni ka-hunted David is naghahanap kami ng area or iniikot muna namin yung Kabilugang village na to kung saan kami makakaramdam ng mga kakaiba. Sa katahimikan ng lugar na ito, maririnig nyo ka-hunted ang nakakakilabot na atmosfera. Mga pintuan ng mga bahay, halos lahat sira-sira na. Tila matagal nang iniwan at kinalimutan. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam. Dahil sa loob ng mga bahay na ito, nagkalat ang iba't ibang basura. Tila ba matagal nang walang buhay na pumalik dito. Sayang talaga. May mga basag pa na jealousy. Parang bahay mo lang, Kas, ha? Bubukas ka ng pinto, parang bahay mo lang, ha? So makikita niyo dito mga ka-hunted, grabe na talaga yung mga damo. Halatang matagal na talaga walang nakatira dito. Habang naglalakad kami sa loob ng abandonadong lugar na ito, samot-saring parte ng bahay ang nakakalat. Mga doorknob, pira-pirasong kahoy ng pinto at iba pa. Para bang may kwento ng trahedya na naiwan sa bawat sulok. So yun mga ka-hunted, nandito na tayo sa second row ng abandoned village. Kasama pa rin natin si ka-hunted David. Tapos ngayon kahawak niya yung EMF. So makikiramdam tayo dito mga ka-hunted. Tara, samahan nyo kami. Bilog ng buwan, no? Kabilugan ng buwan. So niniwala ba kayo mga ka-hunted pag bilog talaga yung buwan, madami doon nagpaparamdam na aswang. Pag may nakita kang mga kwarto na kakaiba, pasukin natin. Sige. Parang creepy. Ang ganun. Oo, kasi mararamdaman mo yan eh. So, katulad nito. Pasukin natin to kahit walang daanan. Aray, tabi-tabi po. Kahit ang mga linya ng tubig dito ay tila iniwan na rin ng panahon. Mga bakas ng proyektong bigla na lamang nahinto at tuluyang kinalimutan. Sinayang talaga eh. So yun mga ka-hunted, yung EMF natin parang hindi pa pumapalo. Parang wala pang na-detect o elemento o espiritu. Kaya patuloy tayo sa pag-ikot. Ito nga mga ka-hunted. Wala na ito. Wasak na. Sayang. So, buksan natin. Makikita pa rin dito ang dating magandang pintuan na ngayon unti-unti nang bumigay sa paglipas ng panahon. At mga CR na hindi natapos, tila simbolo ng isang komunidad na naiwan sa gitna ng kawalan. Sabi-sabi daw mga ka-hunted kasi dito, yung mga nakatira dito, malapit, is may nagpaparamdam daw na mga white lady, o yung isang kapre. Tapos may isang babae, yung malapit na yung bahay dito. Sabi niya nung may time na pumunta siya dito at kumuha ng kambing yun, di ba? Tapos may kasama siyang aso, tapos yung aso hindi na bumalik sa kanila. Yung housing bagong tayo yan, hindi walang tao. Ako, nag-ikot ako yan, nag-ano na ako ng kambing ko. Nung 7:30 or 8 na yun, bumalik kasi ako kasi yung aso ko hindi na umuwi. Kasi kasama ko po yun eh. Yun pala, yung aso ko nasa loob ng housing pero hindi ko yun po nakita. Yung una kong pumunta yung sa daan na padulo sa gitna. Sa gitna pa lang, naramdaman ko na parang iba na, nangilabot na ako. Nung sa gitna, may nagparamdam na dumaan. Pero hindi ko lang pinansin.
Nung sa dulo na, meron ng damit na puti na dumaan na walang paa, na walang ulo. Sabi ko, ano ba yun? Nakalutang. Oo, nakalutang po. Nakita mo talaga. Opo, kita ko. Tapos ako, akala ko, okay lang, ano lang yun. Sabi ko, parang tinatakot lang ako. Di, sige, tuloy pa rin ako. Nung sa dulo na, kasi mayroon dati yung na kubo na maliit, kasi yung mga kontraktor kasi dito dati, parang may tindahan, ginawa nila ng tindahan. Meron ng ibon na malaki, lumipad. Sabi ko, wala yun, kaya ko yun. Uikot pa rin ako. Hindi ko pa rin nakita yung aso ko. Umaga na lang binalikan ko kasi parang hindi ko na kaya. Ano yan? Nakita niyo mga ka-hunted, yan yung ibon na yan, yung pula yung mata. Hindi ko alam kung nakita niyo sa camera. Yan ba? Oo. Hindi yan. Yan yun. Yung pula yung mata. Punta natin. Uy! Yan na. Nakita niyo ka-hunted, yung pula yung mata. Lumagay mo to. Kasi daw mga ka-hunted, di ba sabi nila, pag yan yung nakita niyo yung ibon na yan, yung pula yung mata, ibig sabihin mga sugo daw ng aswang yan. Parang may ano, parang may naglakad dito. May gawang. Ha? May gawang. Saan? Nagmaglo ko lang. Habang lumalalim ang aming pag-iikot, mas lalo naming napapansin na halos lahat ng pinto at CR dito ay matagal nang pinabayaan. Para bang bigla na lamang iniwan ng lugar na ito na walang paalam. So ayun mga ka-hunted, andito na tayo sa may third lane ng abandoned village. So sa ngayon, ano to? Sabi niya Sino? ha? Mata man. Yung mata. Hambal na? Mata. Habang abala kami sa pag-ikot ngayong gabi, hindi namin namalayan na paulit-ulit na pala kaming tinatawag ni na Sir Hack at Sir Liv dahil may natuklasan silang bagay na tila magpapabago sa takbo ng gabing ito. So ngayon mga ka-hunted, andito tayo sa third lane ng abandoned village. So ngayon, bakit? Bakit daw? Ay, nalakas lang bahay na malakas yung ulod. Okay. So yun mga ka-hunted, may naramdaman daw si Sir Hiwaga. Kaya ngayon pupuntahan natin. Balita, sir. Ito, ipakikita ko sa inyo. Kas? Ito, naglalakad ako. Sabi ko, pumunta ko rito, iba yung energy na nararamdaman ko. Ang EMF ko sa yung meter kong isang yun, hindi umiilaw sa ibang bahay. Pero nung pumasok ako rito, nakiusap ako. Pinailaw niya. Pero sir, hindi ba nag-interfere yung same, yung EMF na magkadikit? Hindi. Hindi sila nag-interfere, no? Habang lumalalim ang gabi, may nakalap na kakaibang ebidensya si Sir Hiwaga. At ngayon, sisikapin naming malaman kung paranormal nga ba ito o may ibang paliwanag sa likod ng biglang pagtaas ng EMF reading. Diba? Pare-pare. Pero ano to, umikot kami, hindi talaga. Yung EMF. Wala. Hindi umikot. Hindi ko siya.
Yan. Wala kang malakas ah. Kasi hindi nilaw. Saan ba ito? At kung nais nyong makita pa ng mas matitinding paranormal investigation at misteryong hindi mapaliwanag, bisitahin at panoorin ang kanilang mga YouTube channel. Hiwaga at Karunungan, Diwata ng Hiwaga at Nivram Dakel TV. Sa mga oras na ito, muli kaming humiwalay ni Kahante David habang sinusubukan naming tuklasin kung ano pa ang mga ebidensyang nakakubli sa abandonadong lugar na ito. Uy! Lakas! Grabe yun. Uy, meron dito mga ka-haunted. Meron ba dito? Dito ba kayo? Kung meron dito, lumapit kayo sa amin. Grabe. Meron dito. Espiritu ka ba o elemento? Pagka mahiya, lumapit sa amin. Ano, wala. Nawala yung nung tinawag mo. Uy, dito ba? Kas? Ay, dito. Makulit. Wala bang kuryente? Wala nang kuryente dito eh. So time check tayo mga ka-haunted. Ano oras na ba? Wala. Meron talaga. Lakas mo. Ang oras is 12:03 mga ka-haunted. Mantil, oh. Dito. Uy. Habang patuloy na nagwawala ang reading ng aming EMF meter, nagpasya kaming maglagay ng mga ghost ball dahil pakiramdam namin may kung anong lilalang ang tahimik na gumagalaw sa paligid namin. Hintayin natin na magparamdam sila sa EMF. Pagmasdan niyong mabuti ang mga susunod na mangyayari. Pwede bang lumapit kayo sa amin at ilawin mo yung aming EMF? O yung mga bula namin na nilagay namin sa ibaba? Pwede nyo bang hawakan? Uy, ano yun? Narinig mo? Uy! Kas! Yung ghost. Oh. Sa mga oras na ito, labis kaming nagulat ni Kahante David sa sunod-sunod at sabay-sabay na mga pangyayaring naganap sa paligid namin. Hindi ko alam kung nakita sa camera. So nakita niyo ako mga ka-haunted, habang nagtatanong kami dito, may narinig kami na May parang, tumutok. oo, dun sa may kabila. Tapos umilaw dito yung ghost ball. Sana nakuha ng camera. Ha? Sa camera nakita mo? Hindi ka pa, maya check natin. Ba't ka tumalon? So ngayon mga ka-haunted, positive na nandito talaga sila kasi ginalaw nila yung ghost ball na nilalapag natin. Sa pagtawag ko, timing din. Oo, tapos before yun nangyari mga ka-haunted is ano siya. May tumuktok. Parang Oo, pero hindi. Yung EMF natin is umilaw talaga. So magpakilala tayo. Kasi makita mo, wala namang ano dito. Na may, para gumalaw siya. Sige, last. Mga kaibigan, kami yung Haunted PH. Andito lang kami para kamustahin kayo at alayan kayo ng dasal. Wala kaming masamang intensyon. Ikaw ba yung nagpailaw ng ghost ball namin kanina? If ikaw o nandito ka ba talaga, pwede mo bang mag-create ka ng sound? Kumatok man lang sa mga pinto or pailawin ulit yung aming mga ghost ball. Ilang sandali pa ang lumipas nang may marinig kaming kakaibang tunog. Para bang isang nilalang o hayop na unti-unting tumatawag sa amin mula sa dilim.
Narinig nyo ba, ka-hunted? Ganda dito. Eto pa, ka-hunted. I-comment nyo, ka-hunted, kung ano sa tingin nyo ang tunog na yun. So mga ka-hunted, if na-appreciate yung mga ganitong content, kung gaano kahirap yung mag-explore ng ganitong oras, alas 12 pasado, please subscribe. At sa kabila ng mabigat na pakiramdam sa paligid, nagpatuloy kami sa pag-iikot sa pag-asang makakalap pa ng panibagong ebidensya ng paranormal. So dito mga ka-hunted is bundok na. Habang nagpapatuloy kami sa pag-ikot sa abandonadong village na ito, unti-unti naming naramdaman ang nakakakilabot na dilim at katahimikan sa paligid. Kasabay ng pakiramdam na parang may kung anong presensya ang tahimik na nakamasid sa amin mula sa dilim. At sa mga sandaling ito, bigla naming nasilayan ang isang bagay na hindi namin inaasahang makita. Kita mo yan, Kai? Ano yung owl? Presenten mo. Oh, di ba? May pikit to. Oh, Baka owl. Di, owl ba yan? napalitin mo ngayon. Wala, owl nga. Pusa ba? Owl. Hindi ko alam eh. Ibon. Gagi, pero batang parang laki. Laki ng mata. Oh. Sa kabila ng takot at kaba na aming nararamdaman, pinili pa rin naming lapitan ang kakaibang bagay na aming nasilayan sa pag-asang malaman kung ano nga ba talaga ang nakakubli sa dilim. Sige, para masolusyonan natin kung ano ba talaga to. Gagi, baka kagatin. Ang laki oh. Dito? Hindi, pumipikit siya. Ayun oh. Ay, nakatingin siguro sa atin yan. Oh, pumipikit siya oh. Baka owl din. Kaya nga pupunta natin eh. So yun mga ka-hunted, may nakita kami ditong parang ang laki oh, tapos kulay puti. Ala, gagi. Puti na bilog. O, pusa. Gagi, hindi yan pusa. Ay, pusa. Eh bakit ganitong oras gising? Pero isang bagay ang hindi mawala sa isip namin, ka-hunted. Bakit may pusang narito sa gitna ng abandonadong village na ito sa oras na alas 2 na ng madaling araw? So yun mga ka-hunted, natapos na natin ikutin yung buong village na abandonado. So bumalik kami dito kung saan nagparamdam kanina. Unang nagparamdam, umilaw yung EMF. At the same time, ilang seconds, may gumalaw ng ghost ball. So dito, kukonect tayo sa kanila. Espiritu o elemento, pwede ka ba naming makausap sa pamamagitan ng gamit namin na nasa harap ko? Uy! Oh my God! Sa pangalawang pagkakataon, muling pinailaw ng hindi maipaliwanag na presensya ang ating ghost ball. Ngayon, pwede ba naming malaman if anong klasikang elemento ka ba? Espiritu? Or espiritu? Aray, ang sakit na likod ko. Ah, fuck. Hindi mo ba tayo Uy! 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 Umilaw ulit. Yun. Wala. Espiritu. Kasi yung uling sinabi ko, espiritu siya. So, andun talaga siya sa taas, Kas. Hindi, sabihin natin nga, espiritu ka ba? Para pailawin niyo ulit. Ayaw tumigil, oh. Espiritu ka ba? Pailawin mo nga ulit. Kung espiritu ka.
Sa mga sandaling ito, hindi ko maikakaila ang kakaibang pakiramdam sa aking tagiliran. Para bang may malamig at matulis na bagay na paulit-ulit na tumutusok sa akin. Kung espiritu ka, pwede mo bang pailawin ulit yung tatlong bagay dito na bilog sa harap namin? Kung espiritu ka talaga. Aray, sakit ng tagiliran ko. At habang kinukuha ni Kahante David ang ating EMF, ay bigla na lang. Baka nandito siya sa likod natin eh. Oh, umila ulit sa taas. Edi espiritu siya. Espiritu? Oo, espiritu. Salamat kaibigan. Sa ulitin, kami yung Haunted PH. Nandito lang kami para kamustahin ka at alayan ka ng dasal mamaya. Ngayon alam na namin na espiritu ka. Pagmasdan niyang mabuti ang ating ghost ball, Haunted. Para bang may malamig at hindi nakikitang kamay na pilit itong hinahawakan at ayaw pakawalan. Tagal matay ah. Patay. Wala, parang hinawakan talaga oh. Oo. So hintayin natin na mamatay yung ghost ball mga ka-haunted. Talaga kasi hindi yan mamatay kung mistidi na kamay. Oo. Ginagalaw talaga. Ayun. So mga ka-haunted, walang cut. Titignan natin, didibang natin yung ghost ball na yan kung may napapagalaw. Tabi-tabi po. So makikita nyo dyan mga ka-haunted. Nakaano siya sa parang hindi siya gumugulong. Nakalapag talaga siya. Kahit tipan mo hindi gumagalaw. So ayan. Ngayong gabi, susubukan natin gamitin ang SB7 Spirit Box upang malaman kung may nilalang bang nais makipag-usap sa amin. Pwede ba namin malaman yung pangalan mo? Kaibigan, pwede ka magsalita dito sa hawak ko? Narinig niyo ba yun, Haunted? Ngayon, pababagalin natin ng 0.36 times at palalakasin ng audio. Pakinggang mabuti. Ano sabi? Habang nagpatuloy ang session namin sa SB7, nananatiling hindi malinaw ang mga salitang aming narinig. Ngunit ramdam naming may nais silang iparating. Kaibigan, pwede ba namin malaman yung pangalan mo? Kaibigan, kung nandito ka talaga, pwede mo bang pailawin ulit yung mga ghost ball na sa harapan ko? Habang lumalalim ang katahimikan sa paligid, tila unti-unti nang nawawala ang mga response mula sa SB7 Spirit Box. Kaya nagpasya kaming magbigay ng isang huling tanong sa pag-asang may sasagot mula sa dilim. Pailawin mo yung 3 ghost ball na nilapag namin. If okay lang ba sa'yo na nandito kami? Parang ayaw nila. Sa mga oras na ito, nang tuluyan ng walang sumagot sa aming huling tanong, doon lang namin napagtanto na tila ayaw na nilang manatili pa kami sa lugar na ito. So yun mga ka-haunted, tapos na tayong mag-ikot dito sa abandonadong village, dito sa Antique. So far, na nakipag-connecta naman tayo. Umikot tayo dito kanina gamit natin yung EMF natin. Tapos
ginamit din natin yung ghost ball, nakipag-connecta din sila sa atin, napailaw din nila yung ating mga ghost ball. Sa'yo, Kante David, ano yung experience mo ngayong gabi? Yung experience ko, yung pag-spike ng EMF, parang may kumatok sa pinto na 3 beses. Tapos yung ghost ball, pag tingin natin umilaw. Oo, yun. Tapos nung tinanong namin na espiritu ba sila or elemento, sumagot naman sila sa mamamagitan ng pagpailaw ng ghost ball. Ball. Tapos nung una pa lang na ikot natin, 'di ba may naramdaman na tayo ng mga parang shadow na may naglalakad, may tumatawid. Parang parang hindi mo pakali yung sarili mo kung ano yun. Kaya napakaramdaman lang namin. So yun mga Kanted, para sa amin, yung lugar na to, kahit di man natin nakita yung sinasabi nilang white lady, so at kapre, so okay lang, at least positive naman kasi may naramdaman talaga tayo dito na paranormal. So once again, kami ulit ang Haunted PH. Mga Kanted, see you sa next upload natin. God bless.